Welcome back to my vlog. Welcome back to my video. Ito na naman si Inday Bagat, ang iyong open-minded vlog na sa banyo, palaging nagva-vlog. And for today's video ay napakaganda pong topic dahil ano po to siya? Paano nga ba kainin ang mani? No? Sa mga hindi po marunong kumain ng mani dyan, manood po kayo dahil ito ay napakahalagang tips na maipapayo ko po sa inyo mga dudong. Dahil pag hindi ka po marunong ito, ay of course, ano na nangyari sa ating sipi? Ay of course, hindi nyo po mararating sa karukrukan, ano pa ba yun? Karukrukan o kataas-taasan ang isang babae. So, stay tuned at panuuri ng buo. So, before I proceed, gusto ko lang sabihin na gusto kong magpasalamat sa inyo, mga sugid kong mga tagapanood at mga baguhan kong manonood. Salamat po sa inyo dahil ngayong araw na to, March 1, ay na-monetize ang ating channel. Yay! So, road na po na magkaroon na ng pambili ng bagoong si Inday Bagat. So, thank you Lord sa kunting biyaya na magkaroon na tayo ng kunting, kahit, alam nyo, hindi naman po, pag kunting views, ganyan, kunti lang din ang natin, kita. Pero pag maraming views, pareho sa iba, mga 1 million na 2 million, of course, malaki na po yung kita nila dyan. No, sa akin, masaya na ako na may 100 views, 200 views. Ang saya ko na dyan, kahit sintabos-sintabos lang yan. Pag ipunin mo yung mga sintabos na yan, lalaki din yan. So, thank you pa rin kasi nag-uumpisa na. Kaya, suportahan nyo po yung mga ads doon. Huwag nyo pong skip, no? Para naman maawa kayo sa mukha na to ni Inday Bagat. No? So, proceed na po tayo sa ating topic. Paano nga ba ang tamang pagkain ng mani? Pag hindi ka marunong kumain ng mani, dodong, at lalong-lalo na sa mga taong, no offense kasi meron talagang mga taong ayaw kumain ng mani, no? So, di ko alam kung ano yung mga rason ninyo. Maybe it's about your religion, about your personality, or meron lang kayong mga nanidiri kayo or so wag na po kayong manood nito. Para lamang to sa mga taong marunong sumisid, yehey! Marunong kumain ng mani, yehey! So ito yung mga tips or yung parang mas palawakin pa ang inyong pag-iisip tungkol sa pagkakain ng mani. So number 1 po na masasabi ko po ay ito po ay kailangan ng body language. Yes, body language. Kung ang iyong pagkain ng mani ay hindi nyo isinasa isip or hindi nyo, wala kayong pakiramdam sa tinatawag nating Inday, no? Yung si Inday, wala kayong pakiramdam ni Inday, yung feeling niya, yung akala mo na nasasarapan, pero yun pala, nag-och na pala siya, no? So, nag-och na pala si Inday doon, di mo pa rin naramdaman na hindi siya or uncomfortable siya sa ginawa mo. So, kailangan maging mapagmasid. Mapagmasid po tayo na, oy, so ito palang ginagawa ko, hindi pala siya nakikiliti. Ito palang ginagawa ko, hindi ko pala siya nadala doon sa tinatawag nating rurok. Ito pala ay nagbibigay ako ng pasakit sa kanya. Hindi pala ito siya yung tamang pagkain ng tinatawag nating mani. So, if you feel like that, so stop na, no? So, stop na. Pag narinig yung nag-och na, yung parang nasasaktan na yung isang tao, so, it's better na stop mo na yung ginagawa mo. Kasi ang tamang pagkain po dyan ay first, doon ka muna sa tinatawag nating makapal na labi, no? Sa mga gilid-gilid, no? Sa mga gilid-gilid ka muna bago ka pumasok doon sa tinatawag nating triangulo, no?
So, bago mo pupuntahan ang pinaka-ilalim ng mani, doon ka muna sa gilid-gilid. Doon mo muna pakpakin, no? Doon muna paglaruan ang tinatawag nating makapal na labi, no? Makapal po na labi yan siya, no? Doon mo muna paglaruan para magkaroon ka ng tinatawag nating high voltage, no? Magkaroon ng sensasyon ang iyong pagpakain ng mani. So, number 2, pag nakapasok ka na doon sa triangulo, no, na ang gamit mo ay tinatawag nating, baliktarin na natin, Adele. Baliktarin na lang natin, kaya baka maano ni Ludo YouTube at maano pa natin, no, ma-strike pa ni atong chan. Baliktarin ko na lang, kayo na pag pinasok po nyo doon ang inyong Adele doon sa mani, no? Sa pinakailalim ng mani, yung triangulo na talaga, ay kailangang may kunting haplos with left and right, up and down na sensasyon, no? Kung marunong po kayong magsipsip ng mga kuhol, mas maganda po na may kasamang pagsipsip, no? Kasi mapaliyad, no? Mahirap kasi banggitin mo yung buong words kasi pag binanggit mo po yung buong words, ay nako. Mapaliyad mo palalo ang isang ang isang Eva, no? Ganun na lang para hindi naman gaanong maditik kasi pag naditik patay na naman tayo. No, mapaliyad mo ang isang Eva, no? Yung may kasamang sensasyon, no? At may kasamang pagsipsip ng kuhol, no? Na dahan-dahan at hindi nagmamadali. Wala ka namang party na pupuntahan, no? Yun po. Kasi meron din pong ibang mga Eva na ayaw nila ayaw nila yung sobrang nagmamadali ka. Para bang may pupuntahan ka. Kasi ang mga Eva ay gusto nila yung pahina ng pahina, paslow ng paslow, pero sure ball. Yun po. So, pangatlo, ito po yung tinatawag ko na iparamdam mo sa kanya na ikaw, na hindi lang siya yung nag-i-enjoy. Pati po ikaw na gumagawa doon sa tinatawag nating pagkain ng mani ay enjoy na enjoy ka din kainin yung mani. Kasi pag pinapahalata mo sa kanya na hindi ka rin na-enjoy, of course, hindi siya, hindi siya magbasa, no? Alam yung magbasa sa Bisaya. Hindi magiging witty si Inday Eva. Kasi nga, iba yung takbo ng utak niya pag nakita niya yung iba yung mood mo. So, ipakita mo rin sa kanya na hindi lang siya ang naging maligaya, kundi pati ikaw din naliligayahan. So, number 4, ito yung sinasabi ko na wag po basta-basta ihantulad ang isang babae na so sa mga past na experience mo, past na iba na experience mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na iba na experience mo, lahat nun ay pare-pareho lamang sa ika-11 mo na iba. Magkaiba po ang lahat ng iba. Magkaiba po ng katawan, magkaiba po ng sensasyon, magkaiba po ng mani, at magkaiba po ng kiliti. Yan po ang palagi mong ilagay sa utak mo, no, mga dudong, no, na hindi porkit yung iba na yon, ganun ang ginawa mo nung nagkain ka ng kuhol with matching pasok doon sa tinatawag natin ganito. Kain ka ng kuhol, tas kain ka ng mani, tas pinasok mo yung ganito mo, ay okay na din sa susunod na iba, ganon din yung ginagamit mo. You're wrong, dodong, no? Hindi po lahat-lahat ay pareho ng sensasyon. Hindi po pareho lahat ng nerve endings. Yan po ang ilagay sa utak mo. At lastly, ito yung tinatawag na wag po kayong magiging hambog, no? Yung overconfidence. Alam mo yung overconfidence, yung parang alam ko na to, si Iba ganito. Ano ba to?
Yung parang sobrang hambog ba na marami kang experience sa buhay, marami ka ng experience sa mga ganito, pagkain ng mga ganito. So alam mo na ganito yung kahinaan ng isang iba, ganito siya kainin, ganito siya ganyan. Hindi po, no? Ang lagi ko sinasabi, magiging mapagmatsyag, magiging mapagmasid. Kuya Kim, Atiens, Kuya Kim, no? Mapagmatsyag, mapagmasid sa naramdaman bago ka magre-react, no? Kasi kung sinabi niya, tanungin mo yung babae, mag-uusap kayo kung ano yun, gusto mo ba ng ganito? Pag nilagyan ko ng force, pag nilagyan ko ng ganito, pag inanuhan ko ng ganito, bago mo po gawin. Yan po ang tinatawag na body language. Communication is the part of tinatawag nating pagkaroon ng rorok sa makarating ka sa rorok. So, yun lang muna. So, ang haba na ng aking video eh. Tapos, with matching ubo-ubo pa. So, bye for tonight. See you for the next video.